Hindi po kung anong presumption ng tao. Ayon po yan sa Diyos, kapatid. So, ang aral po ninyo, Pastor, hindi lahat ng mga sanggol na namatay ay mapunta sa langit. Yun po ang So, this is a straw man. Very clear yung sagot ni Pastor Lloyd, no? Na hindi ko alam, balik ako doon sa Diyos na nagliligtas. And I think dito talaga magaling ang mga mga anti-Calvinist like R.A. Fuentes. Magaling sila sa strawman argumentation, magaling sila sa misrepresentation. Standing on God's truth, we can't fall. We're apologists. Your foundations crumble, ours stand tall. We're apologists. You can't explain this world you see without presupposing the God that must be. You borrow from my worldview just to make your case, stealing meaning and purpose from His sovereign grace. Logic, induction, morality explained without a coherent basis. That time na, for example, saan mo nalaman, Pastor, ayon sa Biblia na ikaw ay isa sa mga pinili? Saan mo nalaman yun? Okay, so ang topic nila is about unconditional election. So, specific yung question sa kanya. So, manalaman kung ikaw ay pinili. Dahil po sa talata, kahit po Ephesians chapter 1 verse 4, kahit na naribat nyo na yan ni Pastor Aaron. Isa po yan sa mga talata. Actually, maraming talata ang nagsasabi. Okay, so Ephesians 1, ang kanyang line of proof dito sa sagot na ito. Sa tanong na ito. So, maybe, yun na rin siguro yung pinaka-argument simula 1:3 hanggang 3:18. So, let's just grant that sa ngayon kasi ito lang yung video na meron ako. By the way, sinend lang ito sa akin. So, sabi mo, yung mga bata ba ay manampalataya ba siya patungkol sa Apostol Pablo? Nabanggit mo rin ito. Okay, so nag-shift na from personal question and then shift na sa infant salvation or infant election and reprobation. So, ang tanong, Pastor, para po sa iyo, yung mga bata, mga sanggol na namatay, sa aming aral po, lahat po yun ay mapunta sa langit, inosente sila. Para sa inyo po, Pastor, saan sila mapunta sa langit ba? Sa impyerno o hindi mo alam? Hindi ko po alam, pero alam ko ang kaligtasan ay nakasalalay po yan sa gawa ng Diyos. Notice, yung sagot hindi niya alam, tapos bumalik siya doon sa kanyang starting point na ang Diyos ang nagliligtas, siya yung may prerogative, siya yung may desisyon. At kung ililigtas naman ang batang sanggol na walang kamuang-buang, na walang kakayanan po sa nasumampalataya, ayan po ay sa desisyon at awa ng Diyos. That's actually a very good answer. No? Ang starting point pagdating sa salvation ay yung Diyos na nagliligtas, the triune God. So that's a good answer from Pastor Lloyd. Hindi po kung anong presumption ng tao. Ayon po yan sa Diyos, kapatid. So, ang aral po ninyo, Pastor, hindi lahat ng mga sanggol na namatay ay mapunta sa langit. Yun po ang So, this is a straw man. Very clear yung sagot ni Pastor Lloyd, no? Na hindi ko alam, balik ako doon sa Diyos na nagliligtas. And I think dito talaga magaling ang mga mga anti-Calvinist like R.A. Fuentes. Magaling sila sa strawman argumentation, magaling sila sa misrepresentation. Even if after hearing the very clear answer of Pastor Lloyd, dahil naka-frame na yung kanilang garden path, naka-frame na yung kanilang patutunguhan, sadly, ito ay puro fallacious. No? So, yeah, misrepresentation kaagad. po ninyo. Wala kaming aral na Pakinggan ganyan, natin mga ulit, kapatid. Yung Hindi lahat ng mga sanggol yan po ay sa desisyon at awa ng Diyos. Hindi po kung anong presumption ng tao. Ayon po yan sa Diyos, mga kapatid. So, ang aral po ninyo, Pastor, hindi lahat So nag-start siya sa so. So, therefore, ang aral ninyo, misrepresentation. ng mga sanggol na namatay. Again, Diyos. Hindi po kung anong presumption ng tao. Ayon po yan sa Diyos, mga kapatid. So, ang aral po ninyo, Pastor, hindi lahat ng mga sanggol na namatay ay mapunta sa langit. Yun po ang aral po ninyo. Wala
kaming aral na ganun, mga Oh, you see? So, yung response ni Pastor Lloyd is, wala kaming aral na ganun. Because again, this is a misrepresentation. Straw man. Congratulations, R.A. Fuentes. Fallacious argumentation. Yung tinutumbok ko ba rito, yung kaligtasan po ng sanggol, ay ayon po yan sa habag at awa ng Diyos. Kung pinila sila ng Diyos sa kaligtasan, sila ay maliligtas. Kung hindi natin makikwestiyon ng Diyos kung ano ang kanyang basihan ng kanyang pagpili. Kung basihan ng kanyang pagpili ay awa, hindi siya nauupo awaan ng lahat. Pastor, next question. Ayon po sa Matthew 19. Okay, so next question na yun. Ito lang muna yung i-engage natin para hindi tayo information overload dahil i-discuss natin dito yung mga fallacies ni R.A. Fuentes. So, unang binring up ko na dito ay yung tinatawag nating misrepresentation. Strawman argumentation. Ibig sabihin, may certain position, si Lloyd, tinanong naman ni R.A., and ang sagot ni Lloyd is, hindi ko alam, pero nag-conclude si R.A. na, so, therefore, ito yung position ninyo. Kaya ang response ni Lloyd is, no, that's not our position. And again, napakagaling ng mga anti-Calvinist, R.A. Fuentes, si Larry, napakagaling nila sa misrepresentation and strawman. At kung hindi ka quick dito, no, yung mga listeners nila sobrang manipulated na dito, na to the point na hindi na nila naririnig yung mga fallacious argumentation. And of course, kung hindi ka informed sa mga bagay na ito, hindi mo rin naman ito may spot. So, importante yung pag-aaral dito. Pangalawa is yung tinatawag nating fallacy of irrelevant thesis. So, siguro, define natin kung ano yung fallacy of irrelevant thesis. So, fallacy of irrelevant thesis occurs when an argument attempts to establish a conclusion that is not relevant to the issue originally stated, even though the reasoning itself may be logically valid. So, ano ba yung mga examples ng fallacy of irrelevant thesis? For example, ang topic ay female pastoring. Okay, female pastors. Ang argument ay kinuha sa yung proponent ng male pastor, kinuha niya yung argument against female pastor doon sa 1 Timothy 2 at saka sa 3. Let women be in silent, submissive, they must be in the learning and not on the teaching. For Adam was created first, not Eve, and then Eve was deceived, not Adam, and then goes on with the biblical qualification. And then yung magre-reply ngayon, yung proponent ng female pastor, sasabihin niya, kapag ka pastor ba, hindi naligtas. So, that's an example of fallacy of irrelevant thesis. It may be valid, a valid question. However, hindi niya na-engage yung real argument. The question is, pagka naging pastor ba sila kahit babae, hindi na ba sila ligtas? Again, no? Pwedeng ligtas sila kahit nagpapastor sila babae, pero questionable ang kanilang kaligtasan. Pero, hindi siya relevant doon sa pinaka-argument mismo na inilalatag noong proponent ng male leadership or male pastor. So, you see, that's one example of fallacy of irrelevant theses. And pinapakita din dito sa ginagawa ni R.A. Fuentes na yung pagtatanong like, paano mo nalaman na ikaw ay elect? Although, kayang sagutin yun sa Ephesians 1:13 sa pamamagitan ng aking pananampalataya. No, mag-object na naman. No, I'm asking if, paano mo malalaman with absolute certainty na in the future is hindi ka mag-fall. Ikaw ay certainly elect. And dumating sa point na yung tinatanong is, hindi ko alam. It is up to God na magsusustain sa akin. So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin sa future. Basta ako may tiwala sa Diyos na isusustain niya ako. So, you see, hindi mo alam. So, what does that imply? Nag-i-imply ba yun na mali na yung reading ng mga Calvinist sa Ephesians
chapter 1? Hindi, di ba? So, the question is irrelevant doon sa actual argument sa Ephesians 1, verse 3 to 13. Another thing na binring up niya dito is yung sa infant election. Pwede kasing sagutin lang yun ni Lloyd na to be consistent. Lahat ng infant, pareho tayo dyan. Lahat ng infant, elect. Kaya, ligtas yun silang lahat. And pareho tayo ng proof text. So you see, naging helpful patuloy yung objection ni R.A. Fuentes na irrelevant, naging helpful patuloy yun to support the argument of Lloyd. Pwede rin sabihin ni Lloyd na, and I believe yun yung sagot niya dito na only God has the freedom. So kung paano niya inelect yung mga adults, ganun din ang mga infants. Lahat po tayo ay on equal footing. We deserve just punishment, but it's up to the Lord who bestows or who gives grace and mercy. If hypothetically, no, since na sinagot naman na ni Lloyd dito na I don't know, but okay, to answer your objection, kahit na irrelevant yan sa thesis ko, hypothetically, kung merong reprobate na infants, impyerno. Hypothetically, kung may elect na infants, langit. And hypothetically, if lahat ng infants na namatay is langit, again, still, hindi na-touch yung argument sa Ephesians 1. In fact, nakatulong pa nga yung mga questions ni R.A. Kahit na irrelevant ito, nakatulong pa nga ito to support unconditional election. So, yeah, aware tayo dito sa mga tactics na ito dahil meron kasi silang sinusunod na garden path. Ang susunod na kasi dyan, once na mag-affirm ang isang Calvinist na kahit na hypothetical, kasi na-misrepresent na eh. So naniniwala kayo na may mga reprobate infants. Kawawa naman yung mga reprobate infants. No? Sila ay innocent, tapos i-judge sila ng Diyos doon sa hell. Kawawa naman sila. So, anong tawag sa fallacy na yun? Nag-jump sila from misrepresentation, fallacy of irrelevant thesis, nag-jump sila dun sa tinatawag nating appeal to pity. So, fallacy of appeal to pity. So, ipinapakita nila na mali yung unconditional election dahil kawawa naman yung infant. But again, no? Na-engage ba yung actual argument? Hindi. So you see the series of fallacies, and I don't know, or maybe I don't think so, kung sila ba talaga ay concerned sa mga fallacies, ng mga arguments, na fallacious arguments na binabato nila against Calvinism. I don't know if concerned ba sila doon. Basang ano nila is pursue nila yung kanilang agenda. Pero Christians tayo no? Concerned tayo sa consistency. Ayaw natin ng error in reasoning. Pero tinatawag nila R.A. Fuentes na Christians din yung mga sarili nila. Pero look at their arguments. Very poor, very fallacious. And again, if hindi tayo aware sa mga arguments na ito, kahit Calvinist tayo, baka ma-fall tayo dun sa trap na iyan. So, yeah, I hope na nakatulong itong video na ito. And I hope na you had fun sa simpleng para nagkaroon pa tayo tuloy ng konting lesson dito, no? Through this interaction. So, yeah, I hope, again, nakatulong ito. And gaya ng palagi kong sinasabi, may we always think God's thoughts after Him. See you on our next exciting talaga, no? So, yeah, yun lang naman guys, and salamat sa inyong panonood. Peace out.